ating Presidente ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, Department of Agriculture Secretary, Secretary Francisco Chu Laurel, sa ating pong NIA Administrator, National Irrigation Admin Eddie Guillen, Congresswoman Ruth Sakaluran, at sa lahat-lahat po ng ating mga kababayan. It is an honor to welcome you to our hometown, ang aking minamahal na lutayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. I am pleased to be joined by our Farmers and Irrigators Association, our barangay officials, our community leaders, and our local chief executives. Unahin ko po ang ama at alkalde ng bayan ng Lutayan, ang aking nakakabatang kapatid, Mayor Datu Yasin Manguda Datu. Mr. President, ang Lutayan po ay Ilocano Majority Municipality. Nandito rin po ang ating mga mayors. Isa-isahin po natin silang batiin. And I would like to give recognition to another Ilocano country. Nandito po ang mayor na President Quirino, Mayor Katrina Florida Sandigan. From the municipality of Lambayong, na dating Don Mariano Marcos Municipality, the Honorable Eric Recinto. Another Ilocano municipality, Columbio, the Honorable Bing Musali. And of course, to other municipalities, Bagumbayan, the Honorable Bong Segura. Lebac, the Honorable Bong White Celestial. Senator Ninoy Aquino, the Honorable Pagpag Flauta. And Palimbang, the Honorable Mayra Capina. At sa lahat-lahat po ng ating mga kasamahan. Out of 12 municipalities and city, Mr. President, 4 po ay Ilocano, 5 po ay Ilonggo at 2 po ang Muslim. Nakakatuwa that here in Sultan Kudarat Province, meron pong unity in diversity. Mr. President, mga kababayan, dito po sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat, nagsimula ang leadership at public service career ng aming pamilya. Noong 1980, mula sa pagiging land transportation chief ng aking lolo na si Datu Pac Sandigan Manguda Datu sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. at naging alkalde ng bayan ng Lutayan, tinutukan natin ang iba't ibang issue na nagpapahirap sa buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Through the years, the efforts became fruitful and productive. Peace and order is assured, education is accessible, employment and business opportunities flourish, and today, sustainable programs to ensure the future of our children. Today, ladies and gentlemen, we are blessed to witness the formal inauguration of the Antong Irrigation Dam with our President. Mr. President, mga kababayan, the Antong Irrigation Dam for decades and generations have served our people. But in November 2022, when Bagyong Paeng came, it devastated a great number of our infrastructure. As we are recovering from Bagyong Paeng, the recent earthquakes, and the 7.8 magnitude that is being felt here in the province of Sultan Kudarat and other calamities, we remain hopeful and enthusiastic and optimistic that we can survive and transcend all of this. Patuloy po ang lahat-lahat ng laban as we have always done before. In this program, we reassure our people that after every storm, there is sunshine. Today, we are witnesses of that sunshine and the spirit of every Filipino na laging bumabangon, hindi nagpapatalo, hindi nagpapahuli, at sinusigurado na patuloy ang laban sa bawat araw. Ladies and gentlemen, the Antong Irrigation Dam, established to ensure, number 1, food security by irrigating at least 1,500 hectares of farmland and benefiting thousands of families. Number 2, water management by ensuring water is reserved for periods when water is scarce and controlled when it exceeds. And number 3, economic empowerment and long-term investment by making Sultan Kudarat Province more resilient to climate change and adverse weather conditions. Mr. President, this is a legacy that will serve the present and future generations and ensure that economic and food security of our region is prosperous. Nandito po si ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Siya po ang katotohanan po nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo para sa rehabilitation nitong atong dam ay si Anton ang nagsabi sa akin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo. At kung titignan po ninyo, ang buong project cost nito ay umabot ng 1 bilyon. Bago po kami nakaupo, ay ang rini-release lang dito mga 100 milyon, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, bilisan na ninyo. At hindi maaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 na taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira. 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng kaunti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel.
At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto dahil ang benepisyaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa South Coast na para kami ay bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yun ang binibigay namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa Walang Gutom program. At dito babatiin ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre mga benepisyaryo, yung mga association, mga irrigators association na nandito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka. At lahat ng ating minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan, na imbag na adlaw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 nga na matindi ang pagsubok ng nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi na natigil ang pag-ulan at talagang sinira na yung dating Antong Dam ay na-erode na. Kaya tinatanong ko kay Admin Gillian, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Kanya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan ng dam, kaya't nailipat dito ngayon dito na ginawa. Pero ang laking bagay, alam naman po natin na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay wala tayong maaasahan sa ating ani at umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga bomba na kumukuha sa well, kumukuha sa ilog, kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na makakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ng mga ani ninyo at ang pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil sa mga pagkukulang ng irigasyon. Ngayon naman, ay sinasabihan po tayo noong ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya't ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tagtuyot. At balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po ng sabi ni Eddie Gillian, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-3 na planting na. Kaya't napakalaking bagay yun, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat upang formal na buksan ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimulaan na natin. Kaya't yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung waste gate para dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, mayroon pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa na kanal. Mga ganun para sa karagdagan 700 hectares na papatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig. Mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais at iba't ibang mga pananim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, ay sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala pong pinag-uusapan na tulay. Nagulat nga ako pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang ng NIA yan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas.
Bukod pa riyan, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig at infrastruktura para tumagal ang lahat sa lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahalaan ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antong Dam at Irrigation System, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang serbisyo, nagtutulungan ang national agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talagang nakita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ahensya. Ito po ay ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gaano ganda ang polisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming polisiya mula nung pag-upo ko bilang Pangulo ay ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Halimbawa, dati pagka may irrigation system na ganito, basta niyan lang ang bahala. Kako hindi naman kaya, marami silang, ang maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM, kasama yung Department of Budget and Management, kasi inayos natin yung budget para dito. Ilinapit sa akin ni Admin Eddie at sabi niya kailangan na mapabilis natin. Pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Ang inyong pagtsatsaga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito na mabuti. Alagaan po ninyo na mabuti. Tatagal ito na hanggang sa mga anak ninyo, mapapakinabangan pa nila ito basta't alagaan natin na mabuti at tiyakin natin na yung mga maintenance at saka magandang pagkagamit para dito at saka magandang mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig, ng patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa pangarap na ito, nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Diyos Tiagdina, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas. Quiet in the morning, paper on the desk, pen in hand, carrying the stories of a wounded, stubborn land. Voices on the airwaves, throwing stones from far away. But his eyes stay steady on a brighter kind of day. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm, holding the weight of a million dreams till the cold turns warm. You can shout your anger at the sky, he will still choose to believe. These are the words of a leader. I was born to serve my country.